broadcast, and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 4 na minuto makalipas ang 8 ng gabi. Ngayon po ay araw ng Linggo, ika-4 ng Agosto, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nagpapasalamat si Diocese of Caloocan Bishop Pablo Virgilio David sa tulong na inihatid ng Caritas Manila sa mga nasalantang mamamayan ng Bagyong Carina at Habagat. Ayon sa obispo, napakahalaga ng pag-uugnayan ng mga social arm at dioceses upang agad na maihatid ang tulong sa mga mamamayan na nasalanta ng bagyo at iba't ibang kalamidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa pasasalamat, tiniyak din ni Bishop David na bahagi lamang ito ng tuloy-tuloy na pag-abot sa mga pinakamahihirap ng dioceses ng Caloocan kasama ang iba pang social arm ng simbahan sa bansa. Tinukoy ng obispo ang mga feeding program na pinapakain ng mga biktima ng malnutrisyon at pagtulong sa mga batang naapektuhan ng stunting o ang hindi normal na paglaki ng dahil sa malnutrisyon. Sa tala, umabot sa 1,500 pamilya sa dioceses ng Caloocan ang napamahagian ng mana packages na relief assistance ng Caritas Manila na naglalaman ng bigas, mga delata, tinapay, hygiene kits at iba pang pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Umaabot na sa 5 milyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi ng Caritas Manila sa mga biktima ng Bagyong Carina sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Magbabalik ang mga balita mamayang 9:00. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing Linggo, 8:00 hanggang 9:00 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines, ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi mga kapanalig at welcome po sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Kumusta na po kayo? Ito po si Sister Rose Agtarak ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia. Pagbati po sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa Facebook Live, sa mga cable channels at iba pang mga istasyon para sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Napakaganda po ng ating paksa ngayong gabi at sigurado akong marami tayong matututunan. Pero bago po iyan, special greetings po sa ating mga pare, lalo na sa mga pura-paroko, pati ng ating mga minamahal na mga obispo at arsobispo. Dahil po, kapistahan ni St. Jean Marie Vianney ngayon. Happy Feast Day po mga fathers. At maraming salamat sa paglilingkod nyo sa Panginoon at sa kanyang bayan. Pagpalain nawa kayo ng mapagmahal na Diyos at sa tulong ni St. Jean Marie Vianney ay manatili kayong tapat na pastol ayon sa puso ng Panginoon. Alam kong handang-handa na kayong makiisa sa ating programang Ang Biblia Ngayon, kaya ihanda na po natin ang ating mga Biblia, mga notebooks o papel at ballpen para makasunod tayo sa gagawin nating pag-aaral. At syempre, special greetings sa kasama po nating pare,
ang Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, broadcasting live sa studio ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, si Reverend Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Adonis. Magandang gabi mga kapanalig, magandang gabi sister. Maraming salamat sa lahat ng pagbati sa aming mga kaparian. Isa lang naman po palagi ang hinihingi namin sa araw na ito, na patuloy nyo kaming ipanalangin, na magkaroon kami ng puso katulad ng Diyos. Kung paano niya pinangalagaan yung kanyang kawan, ay maging pastol kami ayon sa kanyang kalooban. Kaya ipanalangin niyo po kami. Ngayon po, bago tayo magsimula, napakaganda pong magsimula tayo ng ating programa palagi na tinatawagan ng ating Panginoon upang tayo ay samahan sa oras na ito ng ating pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo papangunahan ni Sister Rose sa pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat kami na tinipon mo kami muli bilang isang pamayanan upang mag-aral ng iyong banal na salita. Humihingi kami ng patnubay ng iyong Espiritong Banal, na turuan kaming makinig kay Jesucristong Panginoon, upang marinig namin ang iyong tinig at sundin ang iyong banal na daan. Masulyapan nawa namin ang larawan ng iyong kaluwalhatian, upang mabuhay kami ng may pag-asa, pag-ibig at kasiyahan. Patnubayan po ninyo ang aming tagapagturo na si Father Adonis Saclolo at ang lahat ng mga kapanalig na nakikinig sa programang ito at ang mga kasama naming naglilingkod sa istasyon ng Radio Veritas 846. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong Anak mo. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. O Maria, Birhen ng katotohanan, Ipanalangin mo kami. To see the face of God is my heart's desire. To gaze upon the Lord is my one desire. To see the
is my heart's desire to gaze upon the Lord is my one desire. Natural na sangkap, natural na sarap, idaan sa gaan, Idalite Herbal Tea na yan, Idalite Herbal Tea na yan. Ay, hirap gumalaw, ay, napapasigaw, daliri sa paa at kamay, sakit na, napapaan. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastik. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating programa Ang Biblia Ngayon. Ang ating pong paksa o pag-uusapan ngayon ay yung nalalapit na kapistahan sa araw ng Martes ng pagbabagong anyo ni Jesus, no? Yung the Feast of the Transfiguration, at ito po ay mahalaga sa ating pananampalataya, no? Kaya nga ang paksa natin ay pagbabagong anyo ni Jesus at ang maluwalhating krus, no? Sapagkat ito ay nakaugnay sa krus ng Panginoon na hindi nagwakas sa kamatayan kung hindi sa kaluwalhatian. Ang ating teksto ay yung teksto na babasahin sa Martes mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 9, talata 2 hanggang 10, no? Mark chapter 9 verses 2 to 10, no? At ang ating pong reflection o question para magbahagi po tayong lahat, sapagkat nakaugnay itong paksang ito sa ating buhay, ano ang krus sa iyong buhay? Ang nagbagong anyo na at naging maluwalhati, no? Kasi lahat po tayo ay may krus, no? Ngayon po aanyayahan namin kayo magbahagi. Ano ba yung krus mo sa buhay na dumaan o dinadaanan o pinasan na nagbagong anyo na at naging maluwalhati, no? Kaya nga tayo po ay napapanood sa Sky Cable Channel 211. Nasa Facebook live stream po tayo. Pwede nyong hanapin sa Facebook DZRB 846. Nasa live YouTube channel din po tayo sa Veritas PH live stream. At nasa Signal Cable Channel 313 po tayo at e-radio portal. At pwede po kayong magpadala ng inyong mga sharing, no, sa ating text line dito sa programa 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live, no? Pero bago po tayo magpatuloy dito sa ating paksa, balikan muna natin sandali yung ating pinag-usapan nung nakaraang linggo na ihahatid sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Okay, nung nakaraang linggo po nagsimula ulit tayo ng episode ng iWord, kung saan may dalawang kabataan na nagbahagi ng kanilang panhinilay at karanasan tungkol sa tema natin na ang himala ng pagpaparami ng isda at tinapay at ang kaugnayan nito sa kanilang buhay. Sinulan po ni Father Adonis na bigyan ng kaunting pundasyon o pintuan ang pagninilay sa Ebanghelyo. At sinabi niya na mula sa isang batang lalaki na may dalang 5 pirasong tinapay na gawa sa sibada, pagkain ng mahihirap, at maliliit na isda, ay napakain ni Jesus ang higit 5,000 katao. Nabusog silang lahat at marami pa ang sumobra. Yung maliit sa harapan ng malaki, parang sa buhay daw natin. Maliit tayo, maraming kakulangan sa harapan ng mga challenges, pero ang pakiramdam natin lagi tayong kulang, napakaliit. Hindi natin kayang harapin ang mga problema. Sabi ni Kristo sa atin, dalhin ninyo sa akin, ibigay ninyo sa akin kung anong meron kayo. At yun na nga, yung ibinibigay natin sa Kanya,
Pinasasalamatan niya at pinagyayaman niya para mabusog ang mas marami pa. Hindi lang sapat, kundi sobra-sobra. So, kaya kapag natapos na pagdaanan na natin yon, mararanasin na yung mga, pag napagdaanan natin yung mga problema, mararanasan natin na nakayanan pala natin at yung palang ibinigay niya ay higit pa sa ating pangangailangan. Kaya itinanong po natin yon sa ating mga guest na mga kabataan, si Charles Mata at si Nico Augusto. Tinanong natin paano mo iuugnay sa iyong buhay ang Ebanghelyo. Maganda po yung sinabi nila, nakaka-inspire po ang kanilang mga sharing. Sabi ni Charles, madalas dahil sa mga pagsubok, nawawalan tayo ng pag-asa. Pero sinasabi ni Jesus, come to me, rest in me. Tapos sabi niya, minsan, nagbabahagi lang tayo kapag may sobra. Pero paano kung walang sobra? Paano kung hindi natin nakikita yung mga biyaya natin? Kaya ang challenge sa kanya ay maging generous. Para yung iba din maging generous sa iba. Hayaan daw nating magsimula sa atin ang pagbuo ng unity. Kaya, because sharing can unite us in the midst of darkness. At yung pangatlo niyang sharing ay tanong daw niya, paano ko mananampalataya sa kahit anong sitwasyon? Minsan sinusubukan lang tayo ng Diyos para lumago sa pananampalataya. Kaya binibigyan niya tayo ng pamilya, kaibigan, mga taong tutulong upang maging lakas natin. Ang kailangan lang unahin natin siya at ibigay po ang lahat sa kanya ang kailangan. Sabi niya, there's always a miracle if you have faith. Ang sharing naman ni Nico Augusto ay yung kanyang karanasan nung panahon ng pandemya. Nawalan daw ng trabaho ang kanyang ama at wala pa rin siya trabaho noon, kaya't wala silang pagkukunan ng kanilang pangangailangan araw-araw. Hindi niya alam kung paanong nangyari na nakaraos sila sa tulong ng napakaraming tao. Araw-araw may nag-aabot yung makakain nila at iba pang mga bagay. Naranasan niya na when you trust God, God will provide. Laking pasasalamat niya sa Panginoon. Sabi niya, natutunan niya na kapag meron ka, tumulong ka rin sa kapwa mo. Katulad nung bata sa Ebanghelyo nagbigay ng baon niya na tinapay at isda, kailangan din nating magbigay sa ibang nangangailangan. So yun po yung napag-usapan natin nakaraang linggo at kung gusto niyo pong marinig ang kabuuan ng Biblia ngayon last Sunday, available po ito sa Facebook pages ng Arca Ministry on Biblical Apostolate, sa Paulines Multimedia PH at sa DZRD 846 Veritas. Okay, yun na po, Father, ang ating balikdinig. Maraming salamat, Sister Rose, mga kapanalig. Napakaganda ng pagbabahaginan natin nung isang linggo. Sana nga ay maibalik na natin itong I-word kung saan makikita nating maging laman sa buhay ng mga tao, lalo na mga kabataan, ang salita ng Diyos. Ngayon po, balik tayo sa ating paksa ngayon, Transfiguration, pagbabagong anyo ni Jesucristo. Ang unang tanong, bakit August 6? Ipinagdiriwang taon-taon itong kapistahan ng pagbabagong anyo ni Jesucristo. At sagutin po natin dahil ito ay nakaugnay sa krus, no? Kaya nga sinabi natin kanina, ang topic natin ay pagbabagong anyo at ang maluwalhating krus. Dahil sa September 14 ay ipagdiriwang naman natin ang Triumph of the Cross, no, o yung tagumpay ng krus ni Jesucristo. Ibig sabihin, yung krus ni Jesucristo ay winasak yung kamatayan at doon na ihayag yung kaluwalhatian ng Diyos. No, kaya nga 40 days mula August 6 hanggang September 14, no? Napakagandang pagnilayan nito dahil ito talaga yung dahilan bakit nasa August 6 ang Transfiguration, dahil ito'y nakaugnay sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero itong August 6 at September 14 ay hindi mailalayo doon sa ating panahon ng Lent o Quaresma, no? Alam natin na yung simula ng Quaresma ay yung Ash Wednesday, pagpapahid ng abo ng Miyerkules, no? Pero sa tuwing Quaresma, alam natin may ilang linggo yan, 4 na linggo, no? Sa ikalawang linggo ng Quaresma, palagi taon-taon ay binabasa rin yung ebanghelyo ng pagbabagong anyo ni Jesucristo. Bakit? No? Dahil alam naman natin pagkatapos ng Quaresma, magwawakas ito sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Ayun ulit, tagumpay, no, ng ating Panginoon. Kaya nga magkaugnay sila, no? Kaya nga
May isang Santo Papa, no, ang pangalan niya ay si Saint Leo the Great. Nagbigay siya ng komentaryo patungkol dito sa ebanghelyo ng pagbabagong anyo ni Hesukristo. Ang teksto nga natin ngayon ay, basahin ninyo sa inyong Biblia, ay Marcos Kabanata 9, talata 2 hanggang 10, no? At sabi ni San Leo the Great, Saint Leo the Great, sabi niya, ipinakita itong pagbabagong anyo para alisin ang iskandalo ng krus. Anong ibig sabihin doon? Ibig sabihin, para maging maluwalhati yung krus, kailangan munang alisin yung iskandalo ng krus, no? At mahalaga po ito sa ating buhay, mga kapanalig, no? Sa ating mga kapanalig sa iba't ibang lugar, mga Katoliko, mga Kristiyano, bakit kaya ang krus ay may iskandalo? At bakit ang krus din ay magiging maluwalhati, no? Alalahanin po natin, no? Isa sa mga kondisyon para makasunod tayo kay Hesukristo, sabi ni Hesukristo, pasanin ninyo ang inyong krus araw-araw at sumunod sa akin. At dito malinaw sa sinasabi ni Hesukristo na kung ang krus natin ay iskandalo, mahirap itong pasanin. Tatakbuhan natin ito palayo. Pero kung nakikita natin na ang krus natin ay maluwalhati, o yung pinapasa nating krus ay magwawakas sa kaluwalhatian, mabibigyan tayo ng lakas. Ito kasi yung kondisyon, sabi ni Hesukristo, pasanin ninyo ang inyong krus at sumunod sa akin, at itakwil ang inyong mga sarili o itakwil ang inyong buhay. At ito ay nagbigay ng liwanag dito sa pinag-uusapan natin. Ano ba yung krus na pinapasan natin? Ito yung paraan para maitakwil natin yung ating sarili, yung ating buhay. Ibig sabihin, yung krus ay pagkakataon na ibinibigay ng Diyos para itakwil natin yung ating buhay. Bakit? Dahil kapag meron tayong krus, doon natin ibinibigay ang ating buhay. So ang ibig sabihin ng krus ay pagbibigay ng buhay. Ba't nagbibigay ng buhay? Dahil umiibig, dahil nagmamahal, no? At maganda po ito sa lahat para sa atin, no? Sabi nga ni San Leo the Great, no, sabi niya, kailangan makita muna itong pagbabagong anyo ni Hesukristo bago siya pumasok sa krus, para maalis yung iskandalo ng krus, no? Sabi ni Saint John Chrysostom, sila Pedro kasi ay takot na takot sa haharapin ni Hesukristo. Ngayon, para maunawaan natin, bakit kaya natatakot sila Pedro? Yung teksto po natin ay chapter 9 ng Ebanghelyo ni San Marcos. Pag bumalik po tayo ng isang kapitulo, kung hawak nyo po ang inyong mga Biblia, buksan ninyo po, doon ay may mga bahagi. Unang-una, nung dinala ni Hesukristo, yung mga alagad niya sa Cesarea ng Pilipos, no? Ito ay sa extreme north ng Israel. At doon niya tinanong, sino ako? Sabi ng mga tao. Sabi nila, ikaw ay propeta, si Jeremias, San Juan Bautista. Sabi ni Hesukristo, pero para sa inyo, sino ako? At sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sabi ni Jesus, hindi laman ang naghayag sa iyo yan, kundi ang aking amang nasa langit. Yung panahon na yun, si Pedro ay inspirado ng Diyos, ng Espiritu Santo. Pero pagkatapos nung naglalakad na sila, north, yung Jerusalem ay nasa south, ibig sabihin galing sa north, naglalakad na sila, biglang nagsalita si Hesukristo. Ito yung tinatawag na first prediction of the passion. Yung unang beses, no, unang pagkakataon na inihayag ni Hesukristo yung kanyang haharaping pagdurusa. Sabi niya, sa Jerusalem, ako ay magdurusa sa kamay ng mga punong pari, ng mga religious leaders. Ako ay mamamatay, ngunit ako ay muling mabubuhay. Natural, itong mga alagad, nung naririnig nila yun, bakit pa tayo pupunta ron sa south, sa Jerusalem? Ayun pala ang mangyayari sa'yo. Ang ibig sabihin, ang tumanim lang sa utak nila ay magdurusa sa Hesukristo, papako sa krus at mamamatay. Ayun lang. Hindi nila narinig na muling mabubuhay ang Panginoon. Kaya nga, pagkatapos ng pagbinasa natin, no, inaanyayahan ko ay basahin nyo sa chapter 8 ni San Marcos, si Pedro, ihiniwalay si Jesus. At pinagalitan niya, sabi niya, hindi dapat mangyari sa iyo yan. Pinipigilan niya si Jesus. No? Ano sabi ni Hesukristo? No? Get behind me, Satan. Yung pag-iisip mo ay pag-iisip ng tao at hindi pag-iisip ng Diyos. Ibig sabihin, si Pedro ay naging hadlang, no? Hinarangan niya si Hesukristo para gawin yung kalooban ng kanyang ama.
O kaya sinabi niya, Satanas, get behind me. Anong ibig sabihin nito? Bakit pinipigilan ni Pedro? Dahil nga naiskandalo siya sa krus. Ngunit si Jesucristo ay hindi huminto. Kaya nga kailangan nilang pumanik sa bundok ng Tabor. At doon nagbagong anyo si Jesucristo. At doon din ay lumabas si Moises at si Elias. No? At nagsalita yung Ama sa langit at nilukuban ng ulap, simbolo ng Espiritu Santo, ang ating Panginoon. At ito ay magandang pagninilay, mga kapatid, sapagkat tayong lahat ay may krus na kinakaharap. Dalawa ang pwedeng mangyari. Tumakbo tayong palayo o pumasok tayo sa krus upang maging maluwalhati ito. Pagpapatuloy po natin itong ating pagbabahaginan, pagninilay. Kaya kung meron po kayong sharing dito sa ating question, reflection question, kung meron kang krus ngayon, naranasan mo na bang nagbagong anyo ito at naging maluwalhati? Padala nyo po sa ating text line sa 0918-837-4827. Sister Rose? O kaya naman po sa ating comment section ng Facebook Live. Father, actually meron na pong isang sumagot sa Facebook Live. Sagot doon sa tanong natin, galing pa sa Vientiane, Laos. Sabi niya, Father Adonis and Sister Rose Sabayli. Siguro good evening yon. Our family is watching from Laos. Ang krus ng pag-aasawa at pagpapamilya ay unti-unting nagiging maluwalhati. Salamat sa Diyos. Okay, maraming salamat sa mga nagbahagi from Laos, mga kapanalig natin. Ngayon po tayo ay magkakaroon ng kaunting pause, pagpapahinga para mabigyan ng pagkakataon yung mga kapanalig natin na magnilay at magbahagi dito sa ating pinag-uusapan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang ating pong oras, 31 minuto makalipas ang 8:08 ng gabi. Fronta Veritas Report. Damdaming anawim ng sektor ng mga guro kaugnay sa pagpapatupad ng IRR ng EO 174 para sa Career Progression Policy ay ibabalita sa atin ng ating kapanalig Nolan Ariola. Maraming salamat mga kapanalig. Kinikilala ng sektor ng mga guro ang kalalagda pa lamang na implementing rules and regulations para sa tuluyang implementasyon ng Executive Order 174 na inendorso ni Pangulong Bongbong Marcos. Itinatagda ng EO 174 ang Career Progression Policy para sa mabilis na proseso ng promosyon ng mga guro sa mga pampublikong paaralan at ang pagkakataon na maging bahagi sila ng school administration habang nagtuturo. Nakasad rin sa IRR na ang maraming posisyon na available para sa classroom teachers mula Teacher 1 hanggang Teacher 7 at Master Teacher 1 hanggang Master Teacher 5. Ayon kay Benju Basas, ang National Chairman ng Teachers Dignity Coalition o TDC, isaan niya ito sa matagal na nilang advokasya na suportado ng ilang legislator at mismong DepEd. Bagaman anya may ilang issue pa rin patungkol sa posisyon bilang head teachers, kinikilala anya ng TDC ang pagkakalagda sa IRR. Iginit na Basas na mahalaga pa rin sa kanilang hanay ang sustainable na sahod at patuloy na mananawagan ang halin ng mga guro na itaas ang kanilang mga sweldo. Kaugnay nito, narito
ang kanyang damdamin alawim. Naglabas ng EO si then President Duterte. Although natagalan ng almost 2 years na yung IRR, supposedly 3 months lang. But nevertheless, ngayong pirmado na ito, no? Ipinatutuwa po ito ng ating mga guro. At we hope na immediately ay ma-implement at makinabang, no? Yung ating mga teacher, lalong-lalo na yung mga nandito sa service na matagal na. Kasi ito naman ay ginawa para doon sa mga teachers na in service. Yan ang tinig ni Benjo Basas. Mga kapanalig, ang lagiang dalangin at paalala ng Simbahang Katolika ay maging maayos ang mga ipinatutupad na patakaran o batas ninuman at saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Nolan Ariola, sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ayan po, nagbabalik tayo mga kapanalig sa ating programa Ang Biblia Ngayon. Ako po si Father Adonis Saclolo ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Kasama natin si Sister Rose ng Paulines Sisters. So ngayon po, pagpapatuloy tayo sa ating pinag-uusapan, no, sapagkat ito ay mahalaga sa ating lahat. No? Lahat po tayo ay may krus na pinapasan. At dalawang bagay lang, yung krus ba ay maluwalhati o yung krus ay isang sumpa. Pero itong kapistahan, no, ng pagbabagong anyo ng Panginoon ay may pangako. Dahil ang krus na ibinibigay sa atin ng Diyos ay palaging nagwawakas sa kaluwalhatian. No? Kaya nga makikita natin dito sa Ebanghelyong ito, yung dalawang katauhan, no, si Moises at si Elias, at sila ay nasa bundok. Sa Lumang Tipan, balikan na po natin sa Lumang Tipan, ito yung biblical foundation sa Old Testament, no? Yung bundok, palagi ito yung lugar kung saan naghahayag ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian. Ang tawag po dito sa English ay theophany, no? Theophany, pinapahayag niya yung kanyang pagka-Diyos, yung kanyang kaluwalhatian. At sa Lumang Tipan, kung hawak niyo po yung mga Biblia ninyo, maganda po sapagkat kay Moises at Elias ay nagpakita ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian. No? Pag binasa po natin yung Exodus chapter 33 verses 18 to 20, si Moises ay pumanik sa bundok ng Sinai. Sabi niya, gusto kong makita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang mukha ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, hindi mo pwedeng makita, mamamatay ka. No? Dadaan yung kaluwalhatian, pero hindi mo makikita lahat. No? Kaya itinago siya ron sa isang yungib, sa isang siwang sa bato, at dumaan yung Panginoon noon at nakita niya na lang yung likuran. No? Ibig sabihin, hindi nakita ni Moises yung harap-harapang kaluwalhatian ng Diyos. No? Si Elias naman, babasahin natin sa aklat ng Unang Hari, chapter 19 verses 11 to 13. Ganun din, no? Yung pumunta rin siya sa bundok ng Horeb. For your information, mga kapanalig, yung Sinai at yung Horeb ay isang bundok lang, no? Depende lang kung saang lugar pinangalanan yung bundok, no? Pero isang bundok lang yung Sinai at yung Horeb. At doon, alam natin itong kasaysayan na ito, no? May dumating na lindol, may malakas na hangin, no? May bagyo, pero wala ang Diyos doon. Ngunit merong banayad na tinig at sabi ni Elias, andito ang Panginoon. At tinakpan niya yung kanyang muka. Bakit niya tinakpan yung kanyang muka? Ng balabal. Katulad nung nangyari kay Moises, kasi nga hindi pwedeng makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa Lumang Tipan, mamamatay ang tao. At ngayon, dito sa ating ebanghelyo, sa ebanghelyo ng pagbabagong anyo ng Panginoon, nandito itong dalawang taong ito, si Moises at si Elias, na hindi nila nakita ng buo o ganap yung kaluwalhatian ng Diyos. Pero nakita na nila ngayon. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na nila kailangan magtakip, no, sapagkat hindi sila mamamatay, sapagkat yung kaluwalhatian ng Diyos ay dumaan na sa laman at katawan ni Jesus, no? Diyos na nagkatawang tao, no? At mahalaga po ito sa ating pag-uusapan. Ibig sabihin, ang pinag-uusapan nila ay yung kaluwalhatian. Ngayon, ano yung pinag-uusapan nila? Pag binasa natin sa English, maganda.
At sa Greek, maganda itong pinag-uusapan nila. Ang pinag-uusapan nila ay yung Exodus ng ating Panginoon. Ano yung Exodus? Sa Lumang Tipan, yung Exodus ay pagtawid ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Ehipto papunta sa kalayaan hanggang sa lupang pangako. Pero ang pinag-uusapan nila ay Exodus na ni Jesus. Ano yung Exodus ni Jesus? Pagtawid mula sa kamatayan papunta sa muling pagkabuhay. No? At ito nga yung kaluwalhatian na ipinapakita ni Jesucristo, no? At pinapakita rito ni Jesucristo, hindi lang siya tao. Siya rin ay Diyos na magtatagumpay sa kamatayan. No? Kaya nga, palagi rin natin naririnig na si Moises at si Elias ay lumalarawan, no, sa kautusan at sa mga propeta. Si Moises sa kautusan sa Torah, si Elias sa prophets, no? At mababasa natin, halimbawa kung maaalala ninyo yung dalawang alagad papuntang Emmaus, hindi nila maunawaan si Jesucristo. Hindi nila makilala. At malungkot sila dahil namatay nga si Jesucristo sa Jerusalem. Sabi ni Jesucristo, basahin ninyo Luke chapter 24 verses 25 to 27. Sabi ni Jesucristo, hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago niya makamtan ng kaluwalhatian? Kailangan munang mamatay. Kailangan munang pumasok sa krus para makamtan ang kaluwalhatian. Sabi niya pa nga, kaya hangal ninyo. Kaya nga ipinaliwanag ni Jesus ang kasulatan simula sa aklat ni Moises, ay yung Torah at mga propeta. So ibig sabihin, lahat ng nakasulat sa Lumang Tipan ay patungkol kay Jesus na totoong dadanas ng paghihirap, ngunit magtatapos sa kaluwalhatian. At maganda ito para sa ating lahat, no? Kasi ang ibig lang sabihin ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon ay inalisan ng Panginoon ng kamandag ang kamatayan at inalis niya yung sumpa ng krus, no? Sapagkat ang krus ay lugar ng kriminal. Lahat ng kriminal na ipinako sa krus ay namamatay, no? Dahil kailangan nilang pagbayaran ng kanilang kasalanan. Pero iba si Jesucristo, wala siyang kasalanan, ngunit pumunta siya sa lugar ng isang kriminal, no? Upang pagbayaran yung kasalanan ng mga kriminal, no? At alam naman natin, kilala natin itong mga kriminal na ito. Sabi ni Jesucristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At ito tayo, no? Ibig sabihin, bumibigat ang krus na papasanin natin, nagiging mapait at minsan ay tinatakasan natin dahil walang kaluwalhatian. Ang ibig sabihin, tayo ay mahina dahil maaring tayo ay balot din ng kasalanan, no? Ngunit kapag naranasan na natin yung pag-ibig at pagpapatawad ng Panginoon, ang krus ay unti-unting liliwanag, no? Kaya nga, ang krus ay simbolo ng pagbibigay ng buhay, no? Ilang ulit itong sinabi ni Jesucristo. Halimbawa, pag binasa natin yung John chapter 12 verse 24, sabi, kung hindi malalaglag ang butil ng trigo sa lupa, hindi ito mamumunga. At yung sinasabi ng Panginoon, habang pinagtatanggol natin yung ating buhay, mas mawawala ito. Ngunit kapag binibigay natin yung ating buhay, mas lalo itong magbubunga. No, ito yung krus kung saan tayo tinatawagan ng Panginoon. Maaring ito ay bukasyon, maaring ito ay misyon. Sabi nga nung nagbahagi kanina, maaring ang bukasyon mo ay ang magpamilya, ang misyon mo ay alagaan yung mga anak. At minsan, tumatakas yung mga tao sa krus na ito. Pero kapag nakita na nauuna si Jesucristo palagi sa krus na papasukin natin, alam natin magiging maluwalhati ito. Totoo, mahirap, hindi madali, pero kapag pinasok natin, ang wakas ay kaluwalhatian, no? Kaya nga, pwede po kayong magbahagi bago tayo magpatuloy, no? Meron po akong babasahin dito. Sabi rito nung isang kapanalig, no? Sabi niya, maging krus sa kapwa, tumulong magpasan. Tumulong daw magpasan sa krus ng kapwa, lalo na sa mga bilanggo, may sakit, nagugutom, inaapi. Tumulong tayo para gumaan ang pasan nila, maging Kristo tayo at maging mapagmalasakit, sabi ni Romel Dizon ng Cabiao, Nueva Ecija. Tama naman. Pero bago tayo tumulong sa pagpapasan ng krus ng iba, kailangan maliwanag at maluwalhati rin yung ating krus, no? Sister, meron ba dyan nagbahagi? Opo, meron po. Oh, sige, sister. Hindi ko pala nasabi yung pangalan ng kapanalig natin na nasa Laos. Si Dayan Camille Buanson Kitma. Salamat, Dayan.
Tapos meron pong isa pang nagsabi, si Remelinda Romulo, ang aking krus na pinasan ay ang aking asawa dahil malayo ako sa Diyos. Pero nung kasama ko na si Jesus, ay gumaan na ang aking krus. Salamat kay Lord. Salamat, Remelinda. Ilang muna po, Father. Napakagaganda nito. Kapag krus ang pinag-usapan, lahat po tayo ay may krus. Pero tandaan ninyo, sabi ni Jesucristo sa Matthew chapter 11, "Carry my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble in heart." Sabi niya, pasanin niyo yung pamatok ko at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay mababa ang kalooban. Sabi niya, because my yoke is easy and my burden is light. Yung pamatok daw ni Jesucristo ay magaang. Anong ibig sabihin ng pamatok? Sa mga Hudyo, bawal sa kanilang maglagay ng pamatok, isang pamatok sa isang hayop, bawal yun. Palagi dapat dalawang hayop, no? Kaya nga a pair of oxen, a pair of donkey, dalawa. Kaya yung pamatok din, dalawang magkadikit. Yung sinabi ni Jesucristong, pasanin mo ang pamatok ko, ibig sabihin, yung pamatok ni Jesucristo ay pamatok din natin. At nagiging magaan dahil kasama nating pinapasan yung pamatok. Kaya nga, anumang krus ang dumarating sa ating buhay, ang sinasabi na itong pagbabagong anyo ng kapistahan ng ating Panginoon, magiging maluwalhati ito kasi nauna na si Jesucristong pumasok sa krus, nagpasan ng krus at sasamahan niya tayo sa ating mga dinadalang krus. Ngayon, meron din ditong nag-share, sister, no? Sabi rito nung ating kapanalig, 0167, ang aking krus ay ang aking ama na disabled. Siya ay nagka-cancer. Nawalan ako ng pananampalataya noong siya ay ooperahan. Nagduda ako sa magagawa ng Diyos. Naging maluwalhati ito dahil successful ang operasyon ng aking ama. Higit sa lahat, naging maluwalhati ang krus na ito dahil muli pinalalago ng Diyos ang aking pananampalataya. Siya ay cancer-free, malakas na ang aking ama. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nakakagawa siya ng ibang gawain sa bahay. Kung dati siyang binabantayan, ngayon kapag walang maiwan sa bahay, nandiyan siya upang gabayan ang aking anak. Salamat sa Diyos sa krus na pinalago niya ang aking pananampalataya. Ang ganda ng pagbabahagi niya. Yung krus daw ay para palaguin din yung ating pananampalataya. Sige mga kapatid, magpadala lang kayo ng sharing ninyo at magbabalik po tayo para basahin at ibahagi natin yung mga ibinabahagi ninyo. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys. Uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Nagbabalik po tayo sa ang Biblia ngayon. Naghihingi po ng panalangin si Mrs. Elizabeth Marsan para sa kanyang pamilya at yung ating pong kapanalig, no? Sabi niya, good evening Father and mga kasama sa Veritas Studio. Please, prayer intention for good health, peace of mind and financial blessings from Kuya Kid Reyes, St. James Plaridel, Bulacan, no? Okay, sister, meron pa ritong isa, no, ang ating kapatid na si Esther Salandanan. Sinasabi niya palagi siyang nagbabasa ng Biblia at sumusubaybay sa atin at nananalangin, no? Sister Rose, ikaw naman baka meron kang pagbabahagi rin, no, sa isang maluwalhating krus, no, na binigyang pagpapauna ng pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Actually, Father, yung naranasan ko yumao nga ang aking mamang, no, ang aking ina. Kasi talagang biglaan yun eh. Binisita namin siya yung weekend na yon, Saturday, Sunday. Malakas pa siya. Tapos kinaumagahan ng Lunes, sinabihan niya ako na dinala na siya sa ospital. Pagdating ko, sa ospital, unconscious na siya.
At nung araw din yun, namatay na siya. So na-shock kami talaga at parang ang hirap tanggapin na napakabilis na. Although alam may sakit naman na din siya, pero malakas kasi siya 91 years old. Pero yung parang hindi kami biglaan kasi, kaya ang hirap, no? Pero alam niyo, ang naranasan ko na masakit na pumanaw na siya. Pero naging yung pagkakataong yun, nakita namin kung gaano karaming taong nagmamahal sa kanya at napakaraming taong na-touch ng kanyang buhay. Nagkukwento sila kung ano si mamang ko para sa kanila. Karamihan nagsasabi, maswerte daw kami dahil siya ang naging mamang namin, dahil siya yung example ng ano ang ulirang ina. So, yun yung nagpalubag ng aming loob, nakatulong sa aming pagdadalamhati, at nakita namin na totoo, nakasama namin ang nanay namin ng napakatagal. She died at 91 years old at napakarami niyang taong natulungan, ipinagdasal, nag-alay siya ng mga sakripisyo para sa kanila. She went out of herself to be a mother to them. So yun yung sakit ng kanyang pagpanaw, pero naging maluwalhati dahil naranasan namin, naramdaman namin yung pagmamahal ng napakaraming tao. Yan, napakaganda. Kaya maraming salamat sa nakidalamhati. Napakaganda, Sister Rose, ng karanasan, no? Totoo kasi naman, ang krus ay ipinapadala ng Diyos sa atin, hindi para wasakin tayo, no? Ang dahilan ng Diyos ay para iligtas tayo, no? Sabi nga nung iba, minsan yung krus, ipinapapasan sa atin ng Diyos, mabigat, para payukuin ang ating ulo. Anong ibig sabihin nun? Para magkaroon tayo ng kababaang loob, no? Sabi nung iba, no? Yung iba naman sabi, pinapadala sa atin yung krus para mapatunayan natin na wala tayong lakas o hindi kaya ng ating lakas yung pagpasa ng krus. Kailangan nating kumapit, no, sa lakas ng Diyos, no? Kaya ano man yung krus po natin, isa lang ang dahilan niyan, no? Tinuturuan tayo ng Diyos na ibigay ang ating buhay. Sa madaling salita, ibigay ang ating buhay dahil sa pag-ibig. Meron po rito nga nagbahagi, no? Ano siya, naghumihingi ng panalangin, si Kapanalig 7813, sabi niya, Shalom, good evening Father Adonis. Nawa ay tunay akong makapasok sa kalooban ng Diyos at mapasan ang aking mga krus. Tama naman, no? Kasi yung krus din ay kalooban ng Diyos, no? Kaya nga doon papunta si Jesucristo para ibigay yung kaligtasan na gustong ibigay ng Diyos Ama sa langit sa pamamagitan ni Jesucristo sa sangkatauhan. Kaya nga ito isang larawan din ng krus, no? Na kung merong krus na ipinapadala ang Diyos, ito yung hudyat o yung sign para pumasok tayo sa kalooban ng Diyos, no? At bakit tayo pinapapasok sa kalooban ng Diyos? Para maranasan natin na maluwalhati itong krus na pinagdadalhan sa atin. Sister Rose, meron pa ba diyang mga nag-comment sa ating Facebook na comment section? Opo. Meron po. Si Roland Andrew Cruz, bumabati ng magandang gabi from Our Lady of Fatima Parish, Santa Mesa. At Happy Priest Day po, Father Ado. Ayan. Si Leilani Miliares Agoho, bumabati ng good evening. Si Erwin Cruz, pagbati sa iyo, Father at Sister Rose, watching from Palawan. Ayan. Si Lay Castolo, nagpapadala ng prayers. Si Rosa Betis, Happy Priest Day po, Father Adonis. At good evening po, Sister. Ayan. Si Bok Valbuena, humihingi ng dasal, healing prayer for Eleanor Austria, Solis, and fast recovery for Grace Pentulan, Pananganan. Ayan. At tapos po, bumabati si Clarita Espino. Gandang gabi po, Father Ado and Sister Rose. Prayer request for the healing of my husband tomorrow morning is his operation. Ayan. Tapos, si Rosalie Bogo Luces. Happy Priest Day po, Father Adonis. Si Lita David, Mirna Lopez, nagpapadala ng dasal. Ayan. Si Raquel Saclolo, Happy Priest Day po, Father Adon. Si Marivic Santos Albano,
watching from Montalban, Rizal. Ofelia Nerona, happy priest day, Father Adonis. At si Imelda Gabriel, amen po, thanks be to God. Glory to the God in the highest. And then, si Bridget Pagusara, happy priest day po to our parish priest and to all priests and on the whole world. Thank you po sa lahat ng mga pare. Ayan. And then, maraming greetings, Father, ngayon. Si Marie Silerio, blessed evening po. Eden Raico, good evening, Father. Norma Cantara Cisperes. At si Marie Silerio, watching po from New Zealand. Si Arnold Tolentino, happy priest day po, Father Adonis. Ayan po. Daming salamat greetings sa mga bumate sa amin, no? Ipagdasal niyo po kami. Kaya nga pinag-uusapan natin yung krus. Sabi ni Jesucristo, pasanin mo ang krus mo araw-araw. Ano bang ibig sabihin noon? Ako iniisip ko nga, ano ba yung krus ko araw-araw? Lumiwanag sa akin. Ang krus ko araw-araw ay kung sino ako sa bawat araw. Kung ako ay pare, ayun ang krus ko, maging pare. At pasanin yung mga krus ng isang pare araw-araw, no? Pagpakumpisal, pumunta sa mga lugar para magpahayag ng mabuting balita, magmisa, tumulong, no, magngaral, makinig, maraming krus, no? Pero pasanin araw-araw, ibig sabihin kung sino tayo, kung pari ako, yung krus ko bilang pari, ayun ang papasanin ko. Meron naman dito mga nanay, yung krus nyo bilang nanay, ayun ang papasanin. Mga tatay, yung krus nyo bilang tatay, papasanin. Yung mga religyosa katulad ni Sister Rose, merong krus ang bawat isa. Pero bakit ipinapadala ng Diyos, no? Sapagkat nais niyang maligtas tayo. At naalala ko, dahil ngayon ay kapistahan ni St. John Marie Vianney, mababasa nyo sa isang sinulat niya, sabi ni St. John Marie Vianney, tremble if one day you wake up and you do not see any cross in your life. Sabi ni St. John Marie Vianney, manginig ka na at matakot kapag isang araw gumising ka at wala kang krus sa iyong buhay. Isa lang ang ibig sabihin nun, no? Ikaw na yung krus. Hindi ka na dinadala sa kaligtasan. Kasi ang krus ay sign kung paano tayo inililigtas ng Diyos. Kung wala na raw krus, sabi ni St. John Marie Vianney, ibig sabihin parang ayaw na tayong iligtas ng Panginoon. No, pero kapag may krus, dahil nais tayong iligtas ng Panginoon. Kaya nga itong kapistahan ng pagbabagong anyo ng Panginoon, sabi nga St. Leo the Great, para alisin yung iskandalo ng krus. Ibig sabihin, huwag tayong matakot. Magkaroon ng lakas ng loob, magkaroon ng pananampalataya, napasanin at pumasok, no, sa ating mga krus. Meron pa ritong humabol, sister, mga kapanalig. Yung isang kapanalig natin dito, si kapanalig 0167. Ang aking krus, nabasa na natin. Bumati lang pala siya uli. Sabi niya, happy priest day po sa lahat ng kaparian. Ipinagdarasal po namin kayo. God bless, no? Meron pa bang humabol dyan, Sister Rose? Opo, meron po. Si Marie Silerio, healing prayer po kay Brother Harvey Madrid for healing and fast recovery. Salamat po and God bless po, Father. And then si Lisa Manding, good evening, Father and Sister. Si Resti Padua, papadala ng dasal. Salamat po, Father, sa lahat ng mga kaparian. Sa lahat, ganun din po, sa Pauline family. God bless po sa lahat ng mga sisters sa Paulines. Galing po iyon kay Marie Silerio. Si Jenny Egat, blessed Sunday po, Father Adonis and Sister Rose. God bless po, keep safe. Solita Sabino, happy priest day po, Father Adonis. God bless you both po, Father and Sister Rose. Si Rosel Lunar Floralde, happy priest day po. Watching from Israel, praying for Israel. Ang layo ng ating mga nanonood sa atin, Father. Oo. At again, si Marie Silerio, happy priest day po sa lahat ng kaparian. International na pala ang Veritas 846, no? At maraming salamat dahil tinatangkilik pa rin tayo ng ating mga kapanalig kahit sa ibang bansa, maging dito sa Pilipinas, no? Gusto ko lang pong sabihin, ang Arca Ministry on Biblical Apostolate ay meron po kaming everyday reflection
Nung isang buwan po about the mga tungkol sa mga salmo, ngayon po ay tungkol sa mabuting balita sa misa araw-araw, no? Puntahan niyo po sa aming YouTube channel, no, Arkham Ministry on Biblical Apostolate, at sa aming Facebook page, no. Meron pong naghabol dito, sister. Yung Kapanalig 4029, sabi niya, Kapanalig listening po from Olongapo City. Ronald Tumbanga, 57 West, Bajak, Olongapo City. Meron tayong Kapanalig from Olongapo. May pahabol pa din dito, Father. Si Nerissa Mora Celeste, hello po, good evening. Healing prayer po sa apo po si Sofia at happy feast day po. Si Adora Lising, healing prayer for Caridad Pangilinan at Jose Ruy. At si Jefferson Esguera, happy feast day, Father Adonis from Tacloban, Leyte. Maraming salamat po sa lahat ng kapanalig natin na bumati at nakinig o nakiisa sa ating programa. Sister, siguro kailangan na natin magpasalamat sa lahat, no, bago magwakas itong ating programa. Okay, so salamat ng maraming Father Adonis. Salamat po sa lahat ng ating mga kapanalig na nagpadala ng kanilang comments, kahilingan at pagbati at nakiisa ngayong gabi. Inaasahan ko pong makasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon, at i-share po ninyo sa inyong mga kaibigan at mga kapamilya. Sa ngalan po ng mga co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, kay Romar Bendo na ating PA at kay Jimmy Francisco sa technical side, ako po ang inyong lingkod, Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia, na nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at hingin po natin ang bendisyon ni Father Adonis. Sige po, sumain nyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo, taglay ang pag-ibig ng Panginoon. Sumain nyo ang katotohanan.